Maraming Diyos na maraming salamat. Kaya ulit maraming salamat hindi pang tulungan po sa bagay ito upang nasasama namin ang kami. Salamat sa pagkakataon ng pamilya o hindi ang pamilya ng sa iya. Kapag ito ang aming puso't isipan, ulit nagaling sa pagkakataon na ang bawat ining mamasig ay namulang ng kasalanan sa aming pamilya. Isa lang po Diyos, ito po ay umusap sa bawat sa amin, ano po ang aming pamilya, ano po ang aming sa aming isipan, kaya ano ang kasalaan siya ng pinagbiliwanan at kauulan sa bawat sa amin. Kaya hindi naman ano po ang aming personal protection, sa aming po ay iniluwan at iniluwan pagkakama. Pagwarin namin sa aming pinagbiliwanan sa isip, sa aming salita at iniluwan para kami na nasa sa iyo hindi na kapagawa ang wala ng pagiginggan ang kalayan natin na hindi sa isa na ang sa bawat sa amin ang mga pagigingwa ang mga sa na ang sa iyo ang mga problema ang hindi sa aming isip ay hindi namin ginagawa sa aming Jesus ang aming Espiritu sa aming sa hangin. Sa iyo ang pagkakulinan, salamat sa kanyang ang Espiritu Santo, ang pagkakulinan at pagkakulinan.
5, Palanggang 3 sa 4. Kasi gawin talaga sa St. Matthew chapter 29, verse 31 to 46. Sa lulunawing pagdating ng anak ng tao, kasama ang anghel, itupo siya sa pagkakong ng kalagay. Itipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sa dayo ng pagkukunin tulad ng ginagawa ang paspor sa mga lupa at mga pamilya. Ilalagay niya sa kanyang tanang ng lupa at sa kaliwan ng pamilya. Kaya sasabihin ng hari sa kanya sa kanila, hindi kayo ang pinagpapala ng aking anak. Pumasok kayo ang huli ang aming aking para sa iyo, wala pang bigyan niya ang huli. Sapagkat ako'y nagugulo, ako'y pinagpapala, ako'y nagugulo, ako'y pinagpapala, ako'y sabihin mo na pinagpapala, ako'y buwag, at ako'y pinagpapala. Nagkasakit at pinagpapala, mag-iakot pinagpapala. Sasagot ang mga pamilya, Panginoon, tingnan ko lang kayo ng pinagpapala ang pinagpapala. O ano ang aming pinagpapala, kaya po ang pinagpapala at aming pinagpapala ay buwan at aming pinagpapala. At kailan po natin kayo namin ang nagkasakit o nagpapala at kayo namin sasabihin ng aming pinagpapala at tuloy ito sa ating pamamahan sa mga kapitid sa ating pinagpapala. Sabihin naman yan sa mga nasa kayo, lumayo kayo sa mga ko, kayo mga sinupa. Lumayo kayo sa ako, hindi ko kayo, ay nagdalaman sa Japo at sa kanilang mga kapatid. Sapagkat di ko ako pinagkakit ng mga pinagkulo, hindi ko ako pinagkulo 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 ng mga pinagkulo, at noong ako ay nasa pinagkulo. Sasabihin sila, Panginoon, kaya po namin kayo namin na doon, naunaw, walang maramulyan, kumato, may sakit, may sakit na po, hindi namin kayo pinagkuhan. At sasabihin sa kanila, Panginoon, ang pagkailan niyo ng tulong ang isa sa pinakamakasarap ng tulong, ako ang aming pinagkuhan. Bakit kayo ang Panginoon sa kapasan ng walang hanggan? Ngunit ang mga ulit ay tutulong sa buhay na wala ng hanggan. Kaya mga pagkulang kapatid, ito ang ulang balikan ng ating Panginoon. Please be seated, mga kapatid. Tayo po ang sa Manila Chapel ang discourse ng ating Panginoon. Sinabi ko po, discourse po yung pagkukulang ng Panginoon gamit ang kalindagan at ito po ay nasa lugar po ng mga kulito. So, during the 2 years na ang Panginoon po ay nangangaral ng pagkukulo, marami po siya mga parabol na ginamit para ipaunawa ang mga importanteng bagay na tungkol sa pagkakay ng Diyos. So, ano po ba ang parabol? Ito po ay isang maikling kwento ng kapatid. Minsan gumagamit ng mga hayop, gumagamit ng mga pagkatingulan o isang pangyayari para ipakita ang isang importanteng mensahe ng kapatid. So, short story mo siya, pero meron siyang malalim na mensahe at tinuturo ng kapatid. Now, at the end of Jesus' 3-year ministry, mas nagiging malalim, mas nagiging yung pagtutulong niya at mas nagiging ang tawag nito yung kapanapan ng sa kanyang mga disciples at mga kapatid sapagkat mas lalo nilang nauunawaan yung gusto ipabatid sa kanila ng ating Panginoon. For example, yung parabol po ng 10 talents ng kapatid na makikita po natin dito na meron po sa lalaki na siya po ay nagkaroon ng business trip ng kapatid, and then after po ng ilang panahon, ng mahabang panahon, bigla siya bumalik para yung mga kanyang pinabili na ng kanyang kayamanan ay magsuwit na sa kanya. Amen? So yung mga alipin o yung mga lingkod niya na talagang kamak sa kanya ay ininvest ito sa tama at ito ay bumubuo ng kapatid. Pero yung tao naman na kamat, alam naman po natin ang kwento, ito po ay bigong lamang
sa lupa. Amen? At yung kanyang nakakaunti na ay matuloy pa, ito po ay bibigay ko sa mga tao mas kayang mag-manage ng mga bagay na ibinagyan sa kanila na may-ari. Now, in today's parable, pag-aaralan po natin yung malaking pagkakaiba ng kambing at ng mga lupa. So dito po, nakikita natin na yung shepherd, dinivide niya po yung kanyang flock into two groups. Yung kabilang side sa kanan ay mga lupa at sa kaliwa naman po kanyang mga kambing. Amen? So meron po dito pagsiseparate ng mga alagang hayop. Kasi ang kambing, ang lupa, kapag daytime, tapos dito naman sila mag-SSD. Nagkakaroon naman sila ng pangangailangan para sa kapit ng buhay. Amen po. So, dito po natin yung dalawang grupo na ito na pinag-upload ng kanyang mga may-ari ng mga pagkakas Kristo. So, technically, pwede mo magkaroon ng isang understanding dito sa mga ito ay bakit po. Kasi po, pwede natin isipin na by doing good works, ay pwede mo makapasok sa kaharian ng langit ng mga kapatid. Pero lagi po natin tatandaan na malinaw kung tinuturo ng Bible na there is only one way para tayo ay masave at maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Yun po ay sa pamamagitan lang po ng dugo ng ating Panginoon. Kagaya po na sinasabi ng Romans 5:8-10. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y magsalanan pa. Yaman sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong iyak na maliligtas tayo sa puwag ng Diyos. So, not merely by doing good works, mga kapatid, na kapag ikaw ay nagpakain, nagbigay ng libre na damit, tumalika, ng mga taong nagpapalagala dyan, mga kapatid ay meron ka ng assurance na ikaw ay masasave. Pero isa ito sa palatandaan ng tao, save, yung gumagawa po ng mali. Kasi alam mo namang save ka, tapos yung ginagawa mo ay kabaligtaran. Alam mo namang save ka, tapos pag-mobilest ka. Alam mo namang save ka, tapos sugaw ka pa rin, tapos ipuno ka ng mga sugalan sa iyong barangay. Kaya yung paggawa ko ng mabuti ay nagpapakita na ang isang tao ay ligtas. Amen po. Hindi mo siya kailangan sa gumawa ng mabuti kasi yung Holy Spirit mismo ang magpudyok sa kanya na yun ay gawin. Yung Holy Spirit mismo ang maglalagay sa kanyang puso ng mga bagay na tama na dapat gawin. Sabi po ng Ephesians 2 verse 8-9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Hindi dahil sa ating mga mabubuti ko at kaya ligtas. Amen? Dahil kung ikukumpara lang yan sa kabutihan ng Diyos, yan ay magmukhang makuling pasahan. Amen? Now, Jesus told this parable not to imply that works bring salvation. Gusto niya lang itama ang mga bagay. Kasi pwede magkaroon ito ng misunderstanding sa kanyang mga disciples, sa kanyang pagkakakunawa ng mga kapatid. Sabi po ng Leviticus 19:18, "Huwag kang mag-iiganti o magpalit ng sa iyong mga kababayan. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." James 2:26, "Patay ang katawang walang espiritu, ganyan din naman patay ang pananampalatayang walang kasama noon." Kaya ganoon po yung pagbabalanse po ng spiritual para mapatunayan mo na ikaw ay mayroong true faith, mayroong genuine faith. Nakikita mo by your deeds, by your actions. Yung ginagawa mo, ang siyang magkakatotoo kung talagang lingkod ka, alagad ka, at pananampalatayang ka ni Kristo. Bakit po? Makikilala ko sa iyong mga ginagawa. 1 John 4:19, "Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin." So, natural lang na maging loving ka, natural lang na ikaw ay maging isang taong mapagmahal at mapagdalihan. Kasi una, yun yung ipinamahal
meron kang trauma ng iyong childhood, alam ka naman, pagpapatuloy mo rin yung iyong mga magiging anak. Siyempre, gusto mo, ano yung mga bagay na ayaw mo nang maranasan o yung mga bagay na ayaw mo nang balikan, ayaw mo ipasa sa iyong mga anak. Amen? Kung sinasaktan ka ng bata ka, ayaw mo nang gawin yun sa iyong mga anak. Pero, nakakalungkot kapag hindi po healed ang isang tao mula sa kanyang childhood, yung traumatic experience na yun ay nadadala niya hanggang sa kanyang pagtanda. At kapag hindi niya po naingatan ang kanyang emosyon, minsan biglang lumalabas yung pagkakalimot ng buhay. Kaya nga po ang ating isip, ang ating buhay, ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa, ang namumuna at nagkakain ang Panginoon. Kasi kung sariling gawa lang po natin ng mga kapatid, hindi po yan makakapasa sa standard ng Diyos. Amen? Sabihin nyo nga po, sheep. Tignan nyo nga po yung kapatid nyo, sheep. Nakakita na po ba kayo ng sheep? Hindi yung hindi yung sheep na sinasakyan. Sheep tuwa. Kung kayo po ay makakain sa Apple, mga kapatid, may mga pakalat-kalat niya ng mga tuwa. Yan po ay Sister Belen. Meron din kayong kahingilan ng mga kambing. Yan naman ay kay Father Jess. Amen. May nakita kayong mga aso. Ayaw ko kasi mong mga aso yung mga kapatid. Now, ito po natin yung parabuhan na inulong ng ating Panginoon. Meron po kasi na the same process when it comes sa pag-aalaga po ng kambing at ng tupa, mga kapatid. So, during the day, ito pong sheep and goats, they mingle together. Yan po ay nagkakaroon lang na minsan kasama ng kumakain, magkakasamang gumagala, o ikot-ikot kung saan kanila gustuin. But when the night comes, ng pag-upay Kristo, yung pangangailangan nila ay magkaiba na. Kaya po, sila po ay pinaghihiwalay ng kanilang pasto. Amen? So, before we go any further ng pag-upay Kristo, ito po natin yung malaking pagkakaiba po ng sheep at ng goats, mga kapatid. Mukha silang parehas na kasi yung pinahalos parehas eh. Diba? Ang mga tupa, anong sinasabi ng mga tupa, anong sound nila? Yung kambing, ganun din. Halos parehas mga kapatid. And then, parehas na mo ang pinakain. Amen? Pero yung kanilang personalities, mga kapatid, and behaviors ay meron po malaking pagkakaiba. Kapag kayo po ay nakapag-alaga na ng kambing, sino po dito ang nakasulog ng mag-alaga ng kambing? Kahit sa probinsya. Wala. Alam niyo, pag meron kayong alagang kambing, mapagkakang nyo na ang kambing ay troublemaker. Amen? Bakit po? Because goats are very independent animal. Kaya nila mag-survive na walang nagpapasal sa kanila. Kaya kanilang pastor ay nagpakasyon sa mga papayaan lang yan ng mga kambing na yan, makakasurvive kahit ilang po. Hindi kagaya ng tupa. Amen, mga kapatid? So, as a shepherd, he has to be careful na mag-pagkakis. Kasi po, may ugali po ang kambing na hanggat meron ng damo, walang tigil niya nakakabit. Actually, ang bipo niya, halos kaparehas din sa kalawang hapakan. So, grades siya ng grades, guya ng guya. Hanggat di naman po siya mga damo yung mga halaman ng mga bulaklak. Kahit pupuso niya yung mga kid niya, yung tawag sa maliit na kambing ay kid. No? Yan. Children naman yan. Ang tawag doon sa anak niya, kid. Ngayon, ang mga mother ko, mga kapatid, kapag hindi mo nabantayan na may-ari, pati yung pagkain ng kanyang kid ay kanyang kinakain. Hanggang sa yung mga anak niya ay walang makain. So, meron po silang
selfish mga kapatid ko kay Kristo. And then, anything na ginagawa nila is motivated by their desire and habit. Halimbawa po, kapag yung kanila pong amo, yung kanila pong master ay nag-take ng itlip ng cat, ang ginagawa ko ng kambing minsan, kumano yan yung re-snatch ng buhok. Kunyari, sa sobrang pagod ko, ito kayo nakatulog, maya-maya yung kambing, humiyari na yung buhok ko. Pag yun po ay natikman nila ng masarap, lalo di ka naligo, di ba? Hindi lasang head and shoulder. Pag yan ay nalasahan nila na, it tastes good. Hahanap-hanapin nila yung buhok. Kaya kahit anong gawin ng pagpalo ng pasto, ng pagkain, makatalikod lang siya ng kaunti, makalimod lang siya kaunti, gagawa ng paraan ng kambing para makakagat ng kanyang buhok. Amen? Meron niya ako napanood sa Facebook habang abala siya na nilalagay yung mga tuyong damo, yung mga dayan, pinapakain niya yung mga kambing. Yung lalaking kambing na medyo malaki-laki niya yung sumay, bigla ka naman siyang sinuhan. Sa galit po nung... Kasi toporongin uwi siya, sa galit nung may-ari. Inabangan niya na, susuwagin siya, bigla niya pinundul sa pader. Pero alam niyo, ang bungo kasi ng mga kambing, nakadesign po yan na talagang yung kanilang starting kapal. Amen? Kaya kahit anong gawin nilang hampas ng takpat, hindi po yan nasasaktan. Amen? Then, goats love doing what they want more than they love pleasing the shepherd. So, sila, gagawin nila lahat ng gusto nilang gawin. Wala silang pakialam kung magalit na yung kanilang master. Kaya malagay kong malalaman kapag ang actor ay may pagkakambing. Kapag mas inuuna mo yung sarili mong desire at pleasure is bigyan ng kaluluran ng kalooban ng Diyos. Amen? Yung alam mo na kapag ginawa mo ang bagay na ito, masasaktan mo ang kalooban ng Diyos. Yung alam mo na kapag Miyerkules, ang priority mo ay gawain, pero may mga bagay na gusto mo na, alam mo na yun, huwag ka na magpanggap na upang ikaw ay kang bibigin. Amen, mga kapatid? Now, let's take a look at the sheep, mga kapatid. Ang sheep naman, mga kapatid kay Kristo, para silang innocent, diba? Para silang mga cute, na makaalaga. Pero ito, ang sheep po, nagkaroon sila ng so much effort para lang mabuhay. Hindi nila kaya kumain ng sila yung mag-aanap ng kanilang kakainin. Hindi, kailangan i-feed sila ng kanilang shepherd, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi kagaya ng kambing na talagang independent. Ang kambing kasi, mahigit nila yung kanilang yung feed nila. Nakadesign niya para kumaktil sa mga kanan, para sa mga libis, sa mga makarik na bundok. Kaya nga po, minsan yung mga predator nila, meron silang pabulinin kasi kahit sa bundok na talagang pabulos na, kaya nila mag-survive. Pero ang tupa, wala siyang defense mechanism. Malabo ang mata. Amen? Akala niya yung kanyang mga pamangkin ay kapal ng tupa, yung pala mga kailangan, mga kuyote na, at tinengayin na siya ng wala sa pagmasyon. Kaya, it requires so much effort para mag-stay ng mahabang panahon at isang tupa. Kailangan niyang alagaan ng mabuti mga kapatid. Amen? Ang isa pong sheep yung makapansin ninyo, meron silang parang nasa genes nila na pag sila po ay nag-umba, hindi nila kayang bumangon. Amen? Nakakita ka na ng nakabawang nag-umba. Yung parang siya hindi makabangon. Ganun ang sheep, mga kapatid. Kung hindi pa siya hirolyo, tulungan ng kanyang master, kanyang shepherd, ay makakapay na lang siya magiging sa likod kasi hindi niya kaya i-look o ikutin ang kanyang sarili para tuloy sa kanyang sarili pa. Amen po, mga kapatid. And then,
mabilis magpanik. Kaya po, ang isang mabuting pastol, mga kapatid ko kay Kristo, dinadala siya sa isang tahimik na pastulan at tubig na bakis na kanilang pwede inuman. Bakit po? Kasi po ang mga tupa, hindi rin nila kaya uminom sa rumaragasang tubig. Hindi nila kaya uminom sa maraming water, mga kapatid. Sila ay natakot, sila po ay nagpapanik. Kaya ang isang mabuting pastol, maghahanap siya ng isang tahimik na bakisan. Bakit po? Kasi doon lang makakainom ng kapayapa ang kanyang mga alagang tupa. Amen, mga kapatid. Now, pag sila po ay na responsibility pa rin ng pastol na sila po ay makailin. Amen? Kaya po kapag ang isang pastol ay pamanlaman, kapag siya ay nalalagay sa isang mapamatig na sitwasyon, ang ginagawa po ng isang bayarang nagbabagay, tumatakas na lang siya at pinababayaran ang kanyang mga tupa. Pero ang isang tunay na nagmamayari ng kanyang kawan, ang ginagawa po ng shepherd, yung ulungan, doon po sa karangahan ng dito, doon pa siya pumupresto, doon siya nagpapahinga, doon siya natutulog, walang makakalabas na ulungan na hindi niya alam, at walang makakapasok na wild animals nang hindi dumakaan sa kanyang tao. Amen po? Kaya po, makikita natin dito na kapag dinarawan po ng Bible ang relationship niya sa tao, lagi kong sinasabi doon na ang Diyos si Yahweh ang aking pastor at tayo ang kanyang mga tupa na may kanya-kanyang lahat. Hindi binanggit na ako ang mabuting pastor at kayo naman ay mga kambing. May nabasa ko kayo verse 7. Pag gano'n ang verse, lahat ko na. Amen? Sabi po ng Psalm 95 verse 7, He is our God, we are the sheep belonging to His flock, mga kapatid. Sabi niyo po ng Mark 6:34, when Jesus came ashore, He saw a large crowd. He felt deep concern for them. They were like sheep without a shepherd, so He began teaching them with many things. Kung nakita ng Panginoon, yung mga tao sumusunod sa Kanya, nagkaroon siya ng compassion, ng awa ito sa mga tao ng bakit po. Kasi ang turing na sa mga ito, parang mga tupa na walang nagpapastol. Amen? Kaya mo, yung mga sheep, they are totally helpless. Kung wala ang shepherd sa kanilang mga buhay na mag-aalaga sa kanila. Amen po? Now, sino po ba ang mga sheep? Balikan po natin yung parable na ating pinag-aaralan ng mga kapatid. Remember that the shepherd has divided the sheep and goats, mga kapatid. Kung mapapansin niyo po, dito po sa pagpapatuloy ng gospel na ating binabasa, hindi niya binanggit yung shepherd. Ang sabi niya po dito, pinagbukod-bukod ng hari yung kanyang kawan sa kanan niya yung tupa at sa kaliwa naman po yung mga kambing. Then the people speak to those on his right. I will say, my Father has blessed you. Come and take what is yours. It is the kingdom prepared for you since the world was created. So, yun ba? Medyo nakakapuntos, di ba ho? Mula kami sa usapan ng shepherd, kambing, tupa, biglang napunta po doon sa isang amin. Bakit po? Si Jesus kasi, bukod sa siya ay isang mabuting pastor para sa atin, siya rin po ay hari ng ating buhay. Amen po, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa nyo dito sa mga least brothers nito, sa mga maliliit ng kapatid nito, actually, sa akin din yung ginagawa. Amen? Wala naman masama doon sa pagbubukod-bukod o yung pagsaseparate ng kapatid ng Christ. Kasi, nung nilitaan ko, may mga bagay siya sineparate. Sineparate niya ang liwanag sa dilim. Sineparate niya ang tubig sa lupa. Sineparate niya ang araw, buwan at mga tubig. And then nagkaroon po ng buhay. Wala pong problema sa mga bagay na iniiwalay ng mga kapatid ng Kristo. Minsan, pili tayo ng pili na, hindi, magsama kayo kasi yan ang kalooban na ito. Sinasapat ka nga eh. Di ba?
harap-harapan ng ginagawang panggagastos, di ba? Hindi pa rin makahiwalay kasi ganito, kasi ganyan. Pero kung life-threatening, kung toxic naman, mas makakabuti kung samantala. Meron separation. Amen? Hindi ko tinutukoy yung kasal na. Pero may mga bagay talaga na mas makakabuti na hinihiwalay. Amen? Hindi na kasi palaging sa lahat ng pagkakataon ay tuwal. Hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ay kambing. Minsan magkahalo. Amen? Minsan may araw na parang kang kupa, very innocent. Minsan naman parang kang kambing, ang bilis-bilis mo magkano. May araw na giver ka, may araw naman na papakain mo kasi naiinis ka. Amen? May araw na ang sipag-sipag mo sa gawain, may araw na parang tinatamad mo. Magkakaiba eh. Di-judge ang isang tao na ito ang binto kasi may sobrang. Ay sa'yo ang mabuhay. Ikaw ang mga kapatid. Now, dito ang mga kapatid kay Kristo, sabi ng mga tao na tinuturuan ng Panginoon, kailan po natin kayo nakitang nagutom, pinakain, namin, nagutom, kayo ang pinainom, nagkasakit, dinalaw, nabilanggo, dinalaw, hubad, at pininisan. At ang sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa niyo sa mga kapatid niyo na nalilip, ganoon din yung treatment na ginagawa niyo sa akin. Amen po? Now, we know that this parable and experience ng mga kapatid. Kaya nga po sabi dito mga kapatid kay Kristo, the people reply, what I'm about to tell you is true. Anything you did for one of the least important of these brothers of mine, you did it for me. Ano bang mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa ay sinusok natin niya dito. Kung ano man po yung treatment. Kaya po, minsan may mga natulan na, kaya namin kayo nakita ng nagutom. Nakuha na hindi namin kayo binigyan. Of course, kung alam namin na kayo yun, asikasuhin namin kayo. At yun nga yung point, doon lumalabas ang character natin, base sa pagkakaroon natin doon sa mga tao na sa tingin ng lipunan ay walang halaga. Kasi syempre, kung ang kaharap mo yung presidente, yung mga ayos mo, di ba? Kung ang kaharap mo ay mayor ng kaita, hindi mo naman yan basta-basta sasagot-sagutin na para lang kayo magkaita. Syempre, iba yung makikipag-usap. Kapag ang makikipag-usap mo sa isang basurero, at sa isang engineer, at sa presidente ay pinsa lang, ibig sabihin talagang tunay ng tao. Pero kapag iba yung trato mo sa isang nagkawala sa kasana, kung sinig-sigawan mo, tapos kung nalaman mo na, nyari, may nakasagis ko, binulang ko, biglang pinakitaan ka ng tsaka, may pulis ko, biglang sa'yo, sorry po, kasalanan mo na rin, yan na rin. Ibig sabihin, naaamin kayo lang kung anong karakter na yung punta. Kaya ang isang tao, makikilala mo talaga siya, once nabigyan mo siya ng posisyon. Kapag siya ay nagkaroon ng pera, kapag siya ay naging sikat o kanyan, makikilala mo kung talagang masama ang ugali niya, ma-amplify na kung masama talaga ang kanyang ugali. Amen? Kung talagang giver siya, pagyamanin mo lang, alam sa rin na, giver talaga siya, hindi mo bago yung kanyang ugali. Kaya nga alam mo, minsan, hindi na alam ng Lord na lumagpas tayo sa mga bagay na hindi natin kaya kasi baka pagwala pa rin. Amen? Kasi may mga tao na may practice na maging mahirap pero walang practice mo yung yung kanyang attitude, bagay lang naman gano'n. Kasi kapag binigyan mo siya ng labis ng authority, nakapangyarihan, nakakabusugin. Meron mga tao na nung nandun pa lang siya sa mababang level, very humble, nagmamano, nagpupo. Pero kung binigyan mo na ng kapangyarihan, naging DPS na, naging elder na, naging
mataas na yung kapupunan, iba na yung patin. Hindi na namamansin. Yung pinasok ko kayo. Mga kapatid, iba na. Kaya ito mo makikita ang tunay na character ng isang tao na kapatid. Amen? Sabi ng Romans 3, verse 24-25, the free gift of God's grace makes all of us right with Him. Christ Jesus paid the price to set us free. God gave Him as a sacrifice to pay for sins, so we forgive the sins of those who have faith in His blood. So, babalikan po natin yung binanggit ko kanina, hindi po yun dahil sa mga ginawa natin ng mabuti, kaya tayo ay magkakawalan ng susi na mga pakasalanan, kundi dahil pa rin po yun sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya yung mabuti ang ginawa ni Jesus sa atin, dahil ginawa tayo ng Lord ng favor, namatay siya para sa ating mga kasalanan, tayo na nabiyayaan ng ganong grasya, ganun din po sana, yung pina-expect ng Diyos sa atin na gagawin natin sa mga least brothers natin. Amen? Ano po ang gagawin mo? Halimbawa, kapag binalakuhan ka namin, let's say for example, 3,000. At meron ko mga kasama na pipilan na. Halimbawa ko lang, kunyari natin sa akin. Kunyari Christmas party. Kinabot sa akin halimbawa ng Sister Valorant. 5,000 ikaw na ang bahala na kung bigyan mo yung mga kasama. Ngayon, kung matamang ako, pwede ako magbigay. Kukunin mo na yung 4,000, yung 1,000, magpapatid-pagtigil mo, at isang daan kayo. Pero hindi mo yung tama, di ba? Ginawa ka ng Diyos ng pabutihan. Baka hindi naman talaga tayo deserve. And then, ang gagawin natin sa ating tama ay kasama. Parang hindi tama, di ba? Parang hindi maganda. Kagaya nung isang kapulo na pinagbilinan ng kanyang Panginoon na sige, gawin mo na ang bahala sa mga household chores ko. Aalisin mo na ako, tulog sa malayo. Sabi nung kasama natin, tagal na babalik si Master. Ang gagawin niya, siya yung magpupili kamo at yung kanyang mga kasama na kulong ay walang kawat ng bubuli. Kasi nga siya yung kasama natin. And then, habang ginagawa niyo, biglang babalik ko ng Master at makakabulot siya sa kasamang kanyang ginagawa. Amen po mga kapatid. Kaya ako tayo, kung gumagawa mo tayo ng kabutihan para sa ating kapwa mga kapatid, ito po ay nagre-reflect na ang pasalamat po ang nanonood natin sa Diyos. Kung tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon dahil nakapakinig tayo ng Word of God, kapag din tayo, mag-share din tayo ng verse ng Word of God, magkakaunseling din tayo sa mga tao, alam natin, yung mga problema ng mabutan na pinagdaraan, hindi yung tinitigan mo na lang. Hindi mo yung tao na hinihirapan. Sabihin mo, kawawa ka naman. Kaya God will bless you. Pero meron siyang practical need na hindi na mo nagbubukan, walang mabili ng gamot. Pwede mo naman palang mabuhay. Di ba minsan sa akin gano'n eh. Pag nandiyan pa yung tao, nilalabas na pasalanan. Pag namatay na, tsaka tayo mag-post na, ay brother, wala ka naman ito ang dalawin. Hindi ako nabigyan ng siya sa akin. Kukulit ka pa naman sa akin natin na guess what? Namatay ka na. Sayang. Kung nandiyan, hindi mo. Di ba mo? May preacher na hindi masyadong nakapansin. Nung nakatay sa akin, yung balik na akin na po, na. Wala na kayo. Di ba mga kapatid? So, yun po nagpapakita ng gratitude natin sa Lord. The way kung ano yung treatment na ginagawa natin sa ating kapwa. Tinan mo si David. Si David po, bilang pagkaroon ng pasalamat kay Jonathan, kasi alam mo, kung di dahil kay Jonathan, papayin si David. Kasi nga, gusto siya papayin ni Haring Saul. Si Jonathan po, anak ni Haring Saul. Of course, bilang tatay, ang gusto niya magpamana ng kanyang trono, anak niya. Eh alam ni Jonathan na hindi siya ang magiging
Diyos ay si David. Kaya ang ginagawa po ni Jonathan, kapag mayroong death threat sa kanyang kaibigan na si David, sinasabi niya, David, kapag pupunta dito sa kaibigan na ito, babalik ka ng mga kakulang ng hangin sa akin. Tatay ko galing na galing sa'yo. Kaya alam mo, sa sobrang battery ni King Saul, pati yung anak niya, gusto niyang patayin, sinibak niya rin si Jonathan. Doon na lang nakailag si Jonathan. NCCD kasi. Ngayon, bumagsak ang kaharian po ni King Saul. Alam naman po natin ang nangyari. Lahat ng kanyang anak ay pinatay. Pati si Jonathan ang kaibigan nito. Merong nakasurvive. Yung anak ni Jonathan, hindi ako nagkakamali si Mephibosheth. Finance schedule na ako. Ngayon, nung hari na itong si David, pinahalang niya itong si Mephibosheth. Mephibosheth na ako pangalan. Basta yung anak ni Jonathan. Eto po, lumpo po ito. Kawawa pag minatrapo ni David, kawawa hindi makakalaban. Pero alam niyo po, ang ginawa ko ni David, inampun niya yung anak ni Jonathan na lumpo. At sabi niya, kung saan ako kumakain, doon ka kakain. Kung saan ako nakatira, doon ka titira. Kaya po si Mephibosheth ay tinago ng kanyang tinuring niya at mga kapatid, ay namuhay ng mapayapa sa piling ni Hari David. Bilang pagkanaw na umat na loob ni David kay Jonathan. Amen? Yung mga tao na nag-akay sa inyo, namatay na. Yung mga kamag-anak mo, yung mga anak mo, hindi mo mga kapatid. Lalo nakasanin sa gawain. Merong isang brother na patagal ko na sa inyong gawain, patagal ko na kamali, ngayon namatay na. Alalahanin mo yung mga anak na naiwan. Hindi ka man makaganti sa kanya, doon sa mga anak ka, dumating o bumali. Amen? Meron kang tiyahin na nagpakakal sa iyo, ngayon nasa abroad ka na, alalahanin mo na ng tiyahin mo yun na ngayon ay mahina na, nasakit na. Kasi hindi ka naman makakaabot sa kung anong status kung walang mga tao na ambag-ambag ng tulong, kahit sabihin mo, sa libo ng pinagawa mo sa akin. Kung wala yung isang libo yun, baka hindi na makikita. Kung wala kang magulang na nagtsagang magpaamal sa iyo, baka hindi ka naging professional ngayon. Di ba ho? Kung walang akong nag-akay sa iyo na brother na hindi ka makakita dito, baka hindi ka ngayon ganyan. Amen? Kaya ako, bilang pagkalaw ko na huwag na daw sa ministry na tumawag sa atin, tumalina sa atin at kahit ano yung bumang sa atin, mula aking buhay. Ang isa po sa ginagawa ko po para makapagbalik ako ng ambag sa gawain, nagbubukas po ako ng mga gawain sa gawain ng buhay. Hindi ko po yung pinupost para magyaman na maraming akong nakuha ng mga bagong gawain. Hindi po. Pinupost ko yun para malaman ng mga tao na doon sa lugar nila may gawain. Kasi minsan pinakausap ko yung mga contact person, yung bago kaya ng worker na nag-worker, kakausapin ko. Mister, agad yan ka pala, walang gawain ko, baka pwede mo na mga ay, wala ko, mag-akin. Ang daming dahilan. Bigyan mo lang ako ng 2 linggo, isang buwan. Magkakaroon ng gawain doon, biglang, ay, brother, may gawain naman dyan. Sa loob-loob. Ikaw lang, wala kang bilib. Di ba mo, mga kapatid? Bakit po yung ginagawa? Kasi, ayun, tagahari mo na lang ako na. Kasi, itong mga gawain na ito, actually, mga pinanuntunan na ako ng nature, kagaya nila, brother nila sa brother Bolsito, yung nagawa sa akin ko. Kami mga bagong henerasyon, umipinas na lang kami ng mga tinanin nilang gawain. O ngayon, pinakakaalala ko pa nila brother Nelsa, nila brother Bolsito. Majority ko lang. Hindi nga natin kayo, kung may masika ako. Marami ko.
Amen? Kaya bilang pagkataon ng kurong na loob, nagbubukas talaga ang mga gawain na sinusurrender ko sa ministry. Kasi iba nagbubukas ng gawain, pero kanila. Di ba? Kasi naman ang naloob ko sa ministry. Dito ka nakilala, dito ka binilisan, di ba? Bagong salta ka dito, makakalang kung sino na bibili ka lang ng sukat. Ngayon, nakamarong ka na. Ngayon, minanalunan ka ng mga tao. Ay, iisip ko kung hindi naglalako ka. Ano ba ako ng mga tao? Siyempre, hindi. Kaya ka naman minanalunan kasi alam nila, dito. Pero ang gagawin na, di ba? Yung tao na dito sa gawain, aakayin pa kasi dahil sa sarili ko. Kasi yun, yung binilisan ka ng Diyos. Diba? Ang gulo-gulo ng buhay mo, inayos ng Lord. Binigyan ka ng mga bagong magulang, bagong kapatid. Binigyan ka ng mga kaibigan na magsusupport sa iyo, tapos ang ibabalik ng susundin mo gano'n. Pagdating mo kasi siraan mo yung gawain na pinakain na yun. Diba? Hanggang kayo, mga pera-pera na yun. Ikaw kasi wala kang pera eh. Diba? Meron ka gano'n eh. Siniraan yung isang gawain natin sa isang lugar. Nakuha nila. Lahat yung mga attendees nakuha nila. Kasi daw, pera-pera na lang. Sila ang bumayo, pera. Sila ang magbibigay. Ngayon, yung mga nakuha nilang gawain, dahil wala rin silang makuha kasi gawain naman ano eh. Iba sa ibang community, iba sa ibang church. Dito kasi, ang pagkakala talaga, dumadami sa pagbibigay. Pag iniit mo yun, paano dadalo eh? Yun kasi yung tinuro ng punong likod eh. Ito kasi sa akin mga preacher. Iniiba nila yung kung ano yung tinulak ng punong likod. Nagkakaroon sila ng ibang bukay na sa puso ng mga attendees. Kinukontra nila yung turo ng aking punong likod. Kaya, kung minsan minamakita ko ng punong likod na never niyang binanggit na siya yung matandaan or ano. Kahit na sinasabi siya, baka malakas. Wag mo. Never niyang ininsulto yung kanyang sarili. Tapos minsan yung mga marinig ng preacher na negative yung mga thoughts. Ako, wala akong preacher na rin. Puro problema ko siya. Pagdating, naghingi mo ng gamot. Hindi ba ko mga kapatid? Kaya, kailangan natin bumalik sa basic kung ano yung pinagsimulan ng gawa. Kaya ngayon po, biyaya po ng Lord. Nabibilangin ang gawain po na hindi lang sa pagkatayaman. Gawain na po namin sa ating kaparan ni Lord ngayon ng bagong bukas. Kabilang na yung sinurrender na tatlo ay 10 na MPG. Amen. Ako sa Sina, ako sa Sina, ang Orleans, ang First, ang Ipon. Yung mga gawain na dating nagsara na hindi pa ang preacher sa atin na ngayon po ay biyaya ng Diyos ay nandun sa Lord. Wala na yung mga dating worker, puro bago na lang ang mga. Pag ayaw mo kayaman sa chapel, okay lang. Kasi minsan may mga nagawa na pag-aawit nila yung kapilya. Ayaw yung pag-aawit, pahirapan ng paalat. Alam mo sa kanila malay? Sa kalsada. Kasi hindi lang ng tao ay gusto mong kumasak ng chapel. Ito sige. Diyan sa kapag ng tindahan, ba't lagi mong ginagayin ang tindahan? Oo, nagtutok ako kahit sa mga ng tindahan. Kaya minsan ako nagtutok ako, kamilo ko ang shampoo. Kamaya may tawag ko na shopping. Okay lang mga kapatid. Ang mahalaga na kasi yun, may tawag kapatid. Kaysa yung nasa simbahan namin ng mga kasulatan ng mga kapatid. Hindi pala sa nasa kalsada talaga na kahit hindi mo tumatama kayo sa simbahan. Minsan ba talaga sa mga pero kasi ang habang ko naman, yung akong makikinig. Amen? Kaya po, gano'n po ang aking ginagawa. Hindi ko man magawa yung bigay na ibihisan sa mga kaampuan, yung mga sa ginagawa. Ako yung buwan, ang kailin ko ng Diyos. Hindi ko man yung
isang tao na marumi ang kasuotan dahil sa kanyang kasalanan, na introduce mo ang Word of God, para mo na rin siyang binigyan ng isang bagong flow of righteousness. Yung isang tao walang makain spiritually, pero nakarinig siya ng Word of God galing sa iyo, hindi kung magpapakamatay na siya, sobrang depressed na siya, sobrang disappointed siya sa buhay, pero in-encourage mo, para ka na rin nagbigay ng tinapay sa kanya, nagpanagulit ng kanyang lakas para mabuhay ko. Kapag ganun tayo, alam niyo, meron pa ako isang lugar na naayuan. Okay na, sa pamagkilala natin, nakaset up na lahat, mga sounds, okay na eh. Bilang sabi sa akin ng coordinator, brother, pwede ba? Bilang sa bahay ng asawa ko na kaya sinabi bahay ng asawa ko, kasi magkaiwalay na sila. Kaninang bahay. Kaya sabi, bahay ng asawa. Sabi, bakit po? Kasi yung asawa ko, gusto kumatin, kaso mahirap na siyang patin kasi marami na siyang mga swero, mahirap na siyang buhatin dito. Eh, para kasi lalaki na ito, nung malakas pa, hindi mo lang sumisilip sa gawain, sa chapter, yun, kaya yung mga kung ano-ano ng parang, tsaka gusto kumatin, yan tayo minsan. Nung malakas tayo, nakay sa malakas tayo, nung strong na tayo, tsaka nung gusto mag-ladies, eh, paano mo susunod mo sa nanginginig ka, di ba? Ngayon, iniisip ko, kasi baka, kapag sa yung lalaki, baka hindi na siya kakagal ng dalawang araw, kasi inayaw na lang po, o hindi na nakakatuloy, stage 4 na yung colon cancer, colon cancer. Sabi ko, sige po, kasi baka mamaya mga kayo, nagawin mo. May pinagbigyan ko, yun, lipit na naman ang mga gamit, bumat na naman. Alam niyo ba yan dito sa bahay? Parang yung, pero pag kumindi yun, dito siya yung picture. Pero yung setup, parang gano'n din. May luna, may mga ilaw, ang daming tao. Parang gano'n na, baka na doon. Ang sabi ko sa akin ng kwento ng bilig, parang na, hindi ko yung joke. Sabi ko, oo naman, hindi naman ito bukul, hindi naman hindi. Sabi ko sila, nung nagkakang tao, ang ingay ko sa may balcony, hindi ko alam kung nag-aaway yung mga kapatid kasi tinatawag na yung mga kapatid ko sa loob. Magpati-pati na kasi bago na siya mamakay, at least magkapati-pati na yung kapatid. Kanina, iba na parang nagpapakalan. Alam mo, hindi ko yung lalaki. Kung ako na lang sa paningin ko lang, parang sa buwan nila lang ang naghihiling ko. Kaya, parang biyayong siya siya ng drink, tapos yung balat niya, dahil na nagtutulog na parang gano'n. Pero alam niyo, delayed security. And, for some maramdaman na may nilayan sa kanya, ang reality. Sobrang gulat ko, akala ko nagkaroon ako, nakatibig ako. Ngayon yung kasama niya rin, siyempre, medyo galing pa, kung meron mag-iisip niya, hindi mo, kasi asawa pa rin. Ang nangyari kasi, yung asawa niya, pinili yung bangka, naging sila kasi, sabi ng mga kapatid, wala yung asawa mo, pag yung wala yun yan, mawin namin sa iyo bangka. O, pinili ko naman yung bangka. Nag-iwalay sila, ngayon, nung nagkasakit, nag-aaral pa rin yung asawa. Hindi rin naman maalagaan yung mga kapatid kasi may mga kanya-kanya rin silang mga pamilya. Alam niyo, di ba sabi ng lalaki, 2 days na lang siya. Ngayon, nagpas na sa buwan, hanggang ngayon, buhay na ako. At tumawag yung chat sa akin yung kapatid ng coordinator. Alam mo, brother, yung pre-order ko dito yung si Kuya, kinabukasan, nakabumi, ang dami na nilabas. Sabi ko, pagtsalo lang pala. Kaya pala hindi na kasi ilasa yun, kaya pag hindi na nilalabas. Nakahilabas ng kapatid, buwalik yung kulay, syempre,
Alam mo na, pag NBA ka, grabe yung balay mo na yun, nagiging pa ako sa ko. Pero talagang bigil na bigil eh. Alam mo, bumalik yung lakas. At ang covenant niya sa kanya, nililipod siya sa Panginoon kasi in-extend pa yung kanyang buhay. At sabi ko sa kanya, talagang tapakin mo yung covenant mo at bumawi ka sa iyong asawa at mga anak. So, hindi naman buhay talaga yung posible para sayangin sa mga kalambuhan, sayangin sa mga gamit tayo. Minahal tayo ng Diyos unang-una, kaya dapat pagmamahal din ang gawin natin at isulit sa ating mga. Amen? Ay ko yung sa iyo sa pasensya ng Panginoon. Niyakap ako Panginoon sa aking karulihan. Inibig mo ako, O Diyos, nang hindi ka ang umasan.
walang nalala sa kanyang sarili. Ngunit para sa iyo, kami ay mga anak mo na may pagkakataon o bago Panginoon. Kung sinubuhan man kami ng matakot ng doktor, na kanina, di ba, pinayuhan man kami sa aming Lord hindi gusto. Kahit kami po ay nagkakasal at nagkakamali pa rin, nakaranas pa rin kami ng iyong kahabagan at biyaya, tinatawag kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong wagas ng pag-ibig na ibinahagi sa amin. Ilagay po sa aming mga puso ang ganitong klase ng pag-ibig na magkaroon kami ng magasama sa mga tao sa aming pag-ibig. Magkaroon din kami, Lord, ng deep compassion dahil kagaya na lang na wala ka sa buhay namin, Panginoon, para din kami tupa na walang pastor, para din kami mga kawan na walang nangangasiwa o na nakaalala, magkulo ang mga buhay, kung saan kami nahuhulog, kung saan kami napapasok, ngunit dahil sa iyong pagmamahal. Ngayon, kahit pa paano, maayos ang aming mga buhay, may nakakain kami, may kalusugan kami, kung may mga problema na pagdaraanan, nagtatagumpay, dahil sa lakas na ibinibigay mo sa ating Panginoon. Kaya Lord, napakarami mo talaga, Lord, na dapat aninin. Magkaroon lang kami ng awak sa mga tao na hindi namin sa aming paligid. Huwag kami manahimik. Huwag kami magpibig-pabigan ng tao na wala kami pakialam, Panginoon. Napakarami ng tao na hindi alam ang iyong salita. Napakarami ng tao na nangangailangan ng iyong ipagawa ng iyong pagpapala, Panginoon. Huwag kami maging kampanya na di mo na lang kami maiikot sa mga lugar namin hinahayuan. Pag gusto gawin din kami ng puso doon sa mga lugar na halos walang gusto pumunta, halos walang gusto mag-outreach, halos walang gusto umabot sa kanila. Dahil kami ng Panginoon, wala kami gusto pumansin sa amin. Kung kami ay wala-wala, kung kami ay lubog, ikaw lamang siya na bigay ng atensyon na pagmamahal sa amin. Nung wala sa amin tumutulong, ikaw lamang ang Diyos sa amin. Natawagan, nung walang naniniwala sa amin, ikaw lamang ang Diyos na nagbigay sa amin ng pagkakataon. Nung kami po ay hinuhusgahan ng mga tao sa aming paligid, ikaw lamang po ang siyang yumakap sa gitna ng aming mga pagkakamali at kasalanan. Yes, Lord. Higit pa sa aming mga buhay, ang gusto namin maibalik para sa iyo, Panginoon, bilang pagkakalamunan na loob at kasasalanan. Salamat ka, ibig mo ako, siya sa aking karunia. Ibig mo ako, nagyakap sa inyakap mo ako sa aking karunia. Ibig mo ako, nagihayang
biyaya sa ating mga buhay. Ang tubig, sino ang makainom, ang mga sakit na nararamdaman sa kanyang mga katawan eternally, mula ulo hanggang talampakan, Lord, ang mga pagkakas ng uric acid, ang pagkakas ng mga blood sugar, yung mga hypertension, diabetes, Panginoon, sa pamamagitan ng tubig na ito na yung pinagparan ng himalaan, makaranas, Panginoon, ng himalaan ng kagalitan sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, ang mga Bible na aming binabasa, kaya namin po kasabi nito ay aming bubuklarin, sa po ang aming pag-aaralan, ay maghatid ito ng kaliwanagan sa aming mga kasipan. At higit sa lahat, Lord, ang mga bag, ang mga sisidlan, Panginoon, palagi itong puri, nagsisikibilit ang araw na biyaya, financially, Panginoon, sa iyo sa iyo patuloy na makasuporta palagi sa iyong mga gawain, ang palagi po ang bawal buhay namin upang marami ang tao makaranas ng iyong walang hanggang pag-ibig. Sa iyo po ang lahat ng kapulihan at salamat sa kalalaman ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat, iyaw na ang siya.